Magandang gabi, Oriental Mindoro ay kapito sa buwan ng Mayo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Provincial Agriculture naghahanda na laban sa banta ng pagkakaroon ng El Nino sa bansa. Kasalukuyan ang supply ng tubig sa lungsod, di gaanong apektado ng tag-init ayon sa Calapan Waterworks Corporation. At COMELEC muling nananawagan sa maagang pagpaparehistro ng mga botante. At sa detalye ng ating mga balita, patuloy na sinusubaybayan ang pag-asa ang pagmomonitor nitong pagtaas ng init o klima sa bahaging karagatan ng Dagat Pasipiko sa may gitna at silangang Equatorial Pacific na malakian nila ang potensyal na magresulta sa pagkakaroon ng El Nino. Kaugnay nito, nagpalabas na ng El Nino Watch ang nasabing ahensya bilang paghahanda sa posibilidad na suliraning kaharapin ng bansa ngayong 2014 hanggang sa susunod na taon. Base sa pattern ng klima, ayon sa ahensya, posibleng magtagal ang tag-init sa loob ng 9 na buwan at posibleng manong ideklara ang El Nino sa buwan ng Hunyo na maaaring magtagal hanggang last quarter ng 2014 at matatapos naman sa unang quarter ng taong 2015. Ganun pa man, posible pa rin magdulot ng bagyo ang nasabing phenomenon dahil na rin sa nabubuo o mabubuong mainit na klima sa karagatan ng Pasipiko na maaaring tumama sa bahaging norte ng bansa. Kung kaya't inalerto na rin ng pag-asa ang iba pang konsernadong ahensya ng pamahalaan hinggil dito. Sa kaugnay na balita, bilang paghahanda laban sa banta ng pagkakaroon ng El Nino sa bansa ngayong taon, nakatakdang makipagpulong ang Provincial Agriculture Office sa mga ahensya katuwang nilang gaya ng NIA. Ito ang sinabi ni Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig. Bukas mayroong NIA Irrigators Association sa day na gaganapin. At siguro isang usapin namin ano yung plano ng NIA para sa mga paghahanda, lalo na sa patubig natin sa palayan. So ang Department of Agriculture, meron din silang mga programa na nakalaan para dito. Hindi lang yung diversion dam, hindi lang yung rain shelter, maging yung pagbibigay ng PE5 na kung saan ito ay pwedeng magamit sa paglalagay ng o pag-install ng water system sa mga lugar na medyo talagang bumababa ang level ng tubig. Pero patuloy rin naman yung pagbibigay ng Department of Agriculture ng shallow tube well sa mga kababayan natin na nangangailangan ng suporta. Pero sa ngayon, medyo talagang matindi yung climate change na nararamdaman natin na yan nga, ang prediction ay medyo hahaba ang tag-araw. So El Nino yung sinasabi natin dyan. Dagdag pa niya magkakaroon ng malaking epekto sa mga sakahan kung sakali ang tagtuyot. Kaya naman payo niya sa mga magsasaka na magkaroon na ng plano hinggil sa mga paraang maaaring gamitin para sa patubig tulad ng paggamit ng mga bukhal. Malaki kasi kung patuloy ang init at ang source ng tubig ay bumaba, ay definitely magkakaproblema yung mga magsasaka natin kung saan kukuha ng source. Kaya nga nung isang araw na ako naging speaker sa Dulangan, ang sinasabi ko sa ating mga kababayang mga magsasaka ay humanap talaga sila ng source na pwedeng gawaan ng feasibility study o project proposal na suportahan sila ng Municipal Engineer's Office para gawa ng plano kung paano may ayos to. Hindi lang yung sa underground water kasi parang bumaba na rin ang level ngayon, maging yung free-flowing natin dati-dati ay malakas ang labas. Ngayon humihina na rin ang utay-utay. So ang tinitingnan natin yung surface water o yung mga bukal na hanggang ngayon ay hindi naman bumababa ang level ng paglabas ng tubig. So yun ang siguro ang tingnan natin. At maging itong ilog, tingnan natin kung paano natin may-utilize
yung mga tubig na nariyan through diversion dam. Kamukha ng ginagawa sa Bako na konting harang lang ng bagya, pumapasok na ang tubig. So, yan ang tinitingnan nating kahandaan na pwede siguro isaayos ngayon. Sa kasalukuyan, dahil sa mainit na panahon, malalaking bitak ng lupa ang makikita sa mga sakahan. Upang hindi naman lubusang maapektuhan ng kabuhayan, maaari niyang magtanim ng mga gulay at prutas na angkop sa mainit na klima. Sa ngayon talaga, nakita ko kung walang source ng tubig, mabigat talaga. Maging vegetable production natin, kung walang source, problema. Pero sa ngayon, yung mabilisan na pwedeng pagkitaan nila, kung may makukunan pa sila, ay yung vegetable production. Kasi konti lang kailangan dito. At siguro, tingnan din kung paano ma-utilize yung iba pang mga production natin ng iba't ibang mga cash crop na sa tingin natin ay matibay sa init. Halimbawa, kamukha ng mga sabihin na natin yung mga root crops, yung matibay-tibay sa init yan. Pero lahat ng crops talaga nangangailangan ng tubig so medyo mahirapan talaga tayo kung walang tubig. Samantala, patok sa kasalukuyan ng mga pananim na pakwan, melon at iba pang gulayin na matatag sa init, kung saan ilang sakahan sa lungsod ang pansamantalang natamnan na ng mga nasabing prutas at gumagamit sila ng water pump para sa patubig. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Ika-6 na buwang kasalukuyan, muling binuksan ng COMELEC ang pagpapatala ng mga botante, ngunit dahil mahigit isang taon pa bago sumapit ang deadline ng registration sa October 30, 2015, mangilan-ngilan lamang ang nagsasadya sa mga tanggapan nito tulad ng Bako COMELEC. Ayon kay Election Officer Mary Grace Sibayan, tila hindi pa pursigido ang mga mamamayan na magpatala. Ganun pa man, maayos naman aniya ang naging daloy ng unang araw ng resumption ng voter registration. Parang hindi pa masyadong porsigido ang mga tao ngayon na mag-register. Siguro iniisip nila is napakahaba ng panahon. Ganun naman ang Pinoy eh. Pag may nagtatanong nga, Madam, kailan po mag-start ang registration? Ang kasunod nila, hanggang kailan na? Sabi ko, huwag nyo na itanongin hanggang kailan. Tanong nyo na kung kailan mag-start. Tapos punta na kayo. Hanggang kailan nga ho? Tapos kung last day na, saka na naman kayo magpupuntahan. Pero as of yesterday naman, okay naman. Kahapon, yung first day namin is, kumbaga sa lahat ng klase ng transaction, yung ang validation ng medyo okay. Samantala, upang bigyan daan ng mga mamamayan sa araw lamang ng Sabado at Linggo maaaring magpatala dahil sa kanilang mga trabaho kapag weekdays. Bukas na ang mga tanggapan ng COMELEC mula Linggo hanggang Huwebes. Ina namang mahalagang paalala ibinigay ng EO Sibayan para sa mga Bakuenyo na magpaparehistro. Sa mga kababayan po namin na taga-Bako, nag-umpisa na po ang pagkapatala ng mga botante.